He came into my life on a very special day. He came into my life and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to pray the Lord. He came, Pastor Ian, God bless you po. He came into my life on a very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Tunay ang sabi ng awit, tayo naririto upang papurihan ang ating Panginoon. Amen. Sabi ng prophet, the highest worship, praise na maibibigay natin ay yung mapakinggan ng kanyang salita sa presenteng panahon, mga kapatid. So salamat sa ating Panginoon. At muli ay mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Amen. Tayo po ay magsimula na sa pinakamahalagang bahagi. At bilang pagpupugay, tayo manatiling nakatayo at babasa ng scripture bago manalangin. Sabi dito, mga kapatid, sa book of John, chapter 7, verses 37 to 38. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo po yuko at manalangin. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, kami nagpapasalamat muli sa gabing ito, sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay pagsamasamahin mo muli, Lord, sa isang layunin na walang iba, Panginoon, kundi ang papurihan ka, pasalamatan ka. Marinig namin, Lord, ang iyong mga salita na ito'y magbigay sa amin ng kalakasan, magtuwid sa amin, Panginoon, sa aming kaisipan, sa aming puso, at walang ibang hangad ang aming mga kaluluwa sa gabing ito, kundi ang makainom kami, Panginoon, sa iyong salita, at mapalakas, Panginoon, ang bawat pananampalataya. We pray, Lord, habang kami naghihintay, Panginoon, sa iyong pangunguna, ay ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng inspirasyon sa iyong malit na lingkod. Hindi ko alam ang pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak. But Lord, we believe na kung ang mga bagay ay ilalagay namin sa iyong mga kamay, ay Panginoon, iingatan mo ito at ikaw ang magpo-provide, Panginoon, sa bawat isama. At kami, Lord, patuloy nagpapakumbaba na anuman ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, wag itong maging hadlang, Panginoon. Kami patawarin mo at linisan upang ang bawat isa ay makapanagana, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli, Lord, kinukumit namin sa iyo ito at ikaw, Panginoon, ang laging mapapurihan at mapasalamatan sa gabing ito, O Diyos. Muli, Lord, lahat ay kinukumit namin sa iyong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po'y malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord, that once again ay blessed evening, Bride of Christ. Salamat sa Panginoon muli sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo. At salamat sa inyong pastor sa paanyaya, invitasyon at pagtitiwala din dahil napakalaking bagay nun, mga kapatid, yung mabigyan ka ng invitasyon. At sabi ko nga, bago lang naman tayo, mga kapatid, na ministro, pero kagalakan din ng aking puso, mga kapatid, na makapagbahagi, mga kapatid, sa inyo. Amen. So sa gabing ito, pag-usapan natin yung pong paradox of a leaking bucket, mga kapatid. So, ang ibig sabihin ng paradox, mga kapatid, kabalintunaan. Diba? Parang kabaliktaran, isang bagay na hindi natin mapaniwalaan dahil ang isang timba, mga kapatid, ay dinisenyo yan para talaga mag-hold ng tubig. Amen.
kapag ang isang timba, gaya na nakita natin sa picture mga kapatid, ay may butas mga kapatid, ay dinidefeat nito yung purpose kung bakit siya ginawa mga kapatid. So mailalagay natin yan sa buhay ng bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Pagkat ang bawat isa sa atin, I believe kaya tayo pumupunta sa church, nandito tayo sa gawain, dumidinig ng salita ng ating Panginoon para yung ating mga saro ay mapunuan. Amen. At gusto natin tayo mapuspos, tayo mapagpala, tayo ilalabas dito mga kapatid sa apat na sulok na ito na pinagpala sa ating Panginoon. Amen. So yan ang desire natin. Next slide po mga kapatid. Amen. So balikan natin yung scripture kanina. Sabi dyan, ang ating Panginoong Kristo ay nausap doon sa chapter 7 mga kapatid ng Book of John na siya ay nagbigay ng paanyaya na sabi doon ay kung meron mang nauuhaw. Amen. Kasi ang tao dinisenyo ng Diyos na mauhaw at ito'y mauhaw mga kapatid sa Panginoon, sa kanyang manilikha. Kaya nagbibigay ng paanyaya ang ating Panginoon dyan sa chapter 7 mga kapatid. Nang sabi ay siya na sumasampalataya sa ating Panginoon, gaya ng sinasabi na susulat, out of his belly shall flow rivers of living water. Amen. At pag binasa niyo pa sa 39, hindi ko na nailagay dyan, ang tinutukoy niya dyan ay walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu Santo na ibibigay niya dun sa mga sumasampalataya sa kanya after mga kapatid na siya'y maluwalhati mga kapatid. Next slide po. Tayo magpatuloy na mga kapatid sa ilang mga quotation ng prophet. So dito sabi sa message ng unity of God in the one church, God wants to fill you. Gusto kang punuan ng Diyos. Why does He want to fill you? Why does He want to fill you with? He wants to fill you with Himself, the Holy Spirit, filled with the Holy Ghost. Sabi nga, mas higit na kagustuhan pa nga talaga ng Diyos na ibuhos niya ang kanyang sariling buhay, ang kanyang spirito sa iyo kaysa sa ikaw na nagnanasa. Di ba? Kaya nga kung merong pagnanasa, mga kapatid, ibig sabihin, tumuturo yan sa isang uhaw at yung uhaw na yun, mga kapatid, ay tutugunan ng ating Panginoon. Kaya kung sa gabing ito, mga kapatid, merong nagnanasa na siya'y puspusin, punuin, painumin ng ating Panginoon, mga kapatid, ay merong pagtugon na gagawin ang Diyos kung patuloy ka lamang, mga kapatid, na sasampalataya sa Kanya. Dahil ipinangako niya yan, mga kapatid. Next slide po. Amen. So, you can get it out of the field kasi dumating, mga kapatid, nung sa chapter 4, kung uurong tayo, mga kapatid, di ba ang kausap niya yung woman at the well? Di ba, ang isip nila, sabi nga, paniwala ninyo, dapat dun lang sa templo. Pero ang sabi niya, yung Espiritu Santo, mga kapatid, you can get it out in the field if you want to. Up there in the woods, down on the street corner, wherever it is, whatever church you're in, if you're still hungering and thirsting for Christ, Christ is here to fill you with the fullness of His power, of His Spirit. Kahit nasaan ka pa, basta may pananampalataya, amen, at ito'y ibibigay ng Panginoon sa iyo, mga kapatid, mas gusto niya kesa pa sa, kung sabihin natin, gusto mo 90%, doble pa ang kagustuhan ng Diyos na puspusin ka niya ng Espiritu Santo. Di ba? Ang kaaway lang naman, enmity, mga kapatid, itong laman na to eh. Ito ang pumipigil parang isang Kristiyano, mga kapatid, ay mapuspos at siya, mga kapatid, ay gumulang, mga kapatid. Kasi sabi ko nga, hindi tayo naghihintay sa Panginoon. Ang Panginoon na naghihintay sa atin. Hinihintay niyang mag-mature tayo, mga kapatid. Kaya salamat sa mensahe ng ating Panginoon dahil nanginginain tayo, mga kapatid, hanggang sa makaabot tayo dun sa maturity, mga kapatid, na dapat meron ng isang iglesia, mga kapatid, sa Panginoon. So no matter where you are or what church you belong to, it's for you. Basta yung church, mga kapatid, ayon dun sa kalooban ng ating Panginoon. Walang iba yan. Letter C, mga kapatid, usually ginagamit ng prophet, capital, the bride of the Lord Jesus Christ. Amen. Pero sabihin natin, Pastor, anong ibig sabihin nung kanina na title mo? Yung paradox of a leaking bucket. Alam mo kasi, yung statement na yun, mga kapatid, ay ginagamit yan sa economics or business concept para bigyan, mga kapatid, ng illustration na ang isang timba na merong butas, mga kapatid, ay dinidefeat niya yung purpose ng pagkakagawa dito. So kailangan i-troubleshoot, tingnan ko nasaan yung mga butas kasi kahit ano pang pagpupuno ang gagawin natin dun, mga kapatid, kung meron itong butas, meron tagas, mga kapatid, hindi siya mapupuno.
Di ba? Kaya, mga kapatid, hindi kaila sa atin, as a Christian, yung ating experience, gusto natin lagi mapuno tayo. Di ba? Yan yung gusto natin, kaya nga tayo pupunta sa gawain, nagmi-midweek tayo, kung may Bible study. Pero pastor, sa totoo lang, may mga pagkakataon, nag-iipon ako ng mga salita ng Panginoon, mga gawain, pero parang may kulang pa rin, pastor. Baka kasi may butas. Amen. So, kailangan natin, mga kapatid, na tingnan yung ating buhay ngayon, mga kapatid, sa mensaheng ito. So, sabi, tayo, mga kapatid, we always chase, mga kapatid, and desire yung spiritual high, yung mountaintops of glory, mga kapatid. Minsan pa nga, pag nasa gawain tayo, inaabangan natin ano yung sunod na kakantahin nung song leader para mapuspos tayo. Minsan naghihintay tayo, sino kaya preacher, o kaya naman, mga kapatid, ay naghihintay tayo kung ano kaya yung next na event. Meron ba tayong pupuntahang gawain? Meron bang event tayong pupuntahan o anniversary ng ibang church para tayo makapag-ipon pa ng mga bagay na spiritual? Pero mga kapatid, galing ka sa retreat o kaya galing ka sa isang worship conference, mga kapatid, pero parang hindi nagtatagal, pastor. Diba? Parang kulang, pastor. So dito natin i-examine, mga kapatid, you feel empty again. Kahit pa sabihin mong naramdaman mo naman ang presensya ng ating Panginoon noong pagkakataon na yun, pero parang, ba't hindi po nagtatagal, pastor? It's like you are full for a while, then it's gone. Diba? Kaya nga minsan tanong yan yung iba, mga kapatid, atin ang gawain, ganyan, sasabihin, revive kami, pastor. Ang totoong revival, magi-start yan sa'yo. Hindi yan nakabase sa church, sa preacher, o sino mang tao, mga kapatid, magi-start yan sa'yo. Kung paano mo pinahalagahan at tinanggap ang salita ng ating Panginoon, mananatili yung revival na yun, mga kapatid. Kaya iba sabihin, revive kami, pastor, pakiramdam lang yan. Kaya nga, mga kapatid, kahit na sa ibang dako, na-bless kayo, sa ibang preacher, pero alam niyo, mga kapatid, ang pastor niyo pa rin ang magsusustain sa inyo. Lagi ko sinasabi yan na pastor kasi na-bless kami, mabibless ka kasi gift yun. Pero ang magsusustain talaga sa iyo, mga kapatid, kung sino yung pastor na nilagay sa iyo, mga kapatid. Kung saan church ka nilagay ng ating Panginoon. Amen. Pumunta ka sa church, umating ka ng conferences, naglilingkod ka sa ating Panginoon weekly, pero deep down inside, mga kapatid, parang pakiramdam mo, dry pa rin. Diba? May ganun ba tayong experience? Yes. Kasama yun sa Christian experience, mga kapatid. Amen. And you receive a lot, but somehow, nothing stays. Diba? Kaya minsan yung iba, minsan lilipat na ibang church. O kaya, hahanap ng substitute. Walang ibang substitute, mga kapatid, maliban lamang, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Yan lang ang tunay, mga kapatid, na magsusustain sa'yo, magpapalakas sa'yo, walang ibang substitute, mga kapatid. Kaya babalik ka sa ating Panginoon. At darating ka dun sa frustration, tatanungin mo ang ating Panginoon, you will ask more of God, more of His blessing, more of power, pero parang, pastor, parang hindi pa rin nag-i-stay. Alam mo, hindi dahil hindi ka pinagpapala ng Panginoon o hindi siya nagbibigay, pero baka mamaya, mga kapatid, ang problema, baka merong leak. Merong butas. Diba? Kaya ito lagi ko rin sinasabi, minsan sinisisi yung church, sinisisi yung pastor, pero ang problema, baka mamaya may butas yung timba mo. Hallelujah. Amen. Next slide, mga kapatid. So, examine natin, mga kapatid, dito sa ilang mga quote ng prophet. The last enemy that's going to strike the church now is death, spiritually speaking. Those who will not follow Christ in baptism of the Holy Spirit will spiritually dry up and die. Kaya hindi pwedeng namuhay tayo doon lang sa justification, hanggang doon lang kay Wesley na sanctification, pero meron tayong mensahe, mga kapatid, token life mismo ng ating Panginoon through the baptism of the Holy Ghost, dahil ito yung totoo magbibigay ng buhay sa iyo, mga kapatid, at magsusustain sa iyo hanggang doon sa pagpapalit ng katawan ng ating Panginoon. Pagdating niya, mga kapatid, and dry up and die. The churches, you can see it now. Diba? Nangyari sa denomination yan Diba? After many great revivals and evangelists has passed through the land. Diba? Ang daming pinadala kahit sa time ng prophet. Diba? Ang daming sumabay sa kanya mga evangelists doon, mga kapatid. Pero sabi dyan, yet the church is politically church speaking. So yung tinutukoy dyan, yung dry at patay, yung politically church na tinatawag, mga kapatid, na meron itong spiritong iba, mga kapatid. Politics. Kaya kailangan ma-discern mo yan mga kapatid.
It's getting worse all the time. Its members are just living any way they want to doing anything they want to, yet calling themselves Christians, at sabihin nila, okay lang sila. So mag-inventaryo tayo, baka mamaya kasi puno ka ng puno, nasa gawain kantlat, pero baka may butas yung timba. Diba? At di pa nakaabot mga kapatid sa baptism of the Holy Ghost. Next slide mga kapatid. Sabi niya pa dyan, and that's what the matter with the church. When you get all dried up and shackled up, tuyo, natatali mga kapatid, you get so cold and formal and indifferent. Yung indifferent mga kapatid, alam mong ibig sabihin yan, yung mga taong walang interes. Nasa church pero parang walang empathy. Parang wala silang interes. Parang ayaw nilang ma-involve mga kapatid. Ibig sabihin nun, patay yun mga kapatid. At kailangan ng revival mga kapatid dun sa taong yun mga kapatid. Dahil nasa ng Diyos, nung sumigaw siya sa chapter 7 mga kapatid, come unto me and drink. At nais niyang mabuhay yun mga kapatid. Amen. At sasabihin mga kapatid, indifferent, di ba yan yung mga negatibong bahagi mga kapatid. You don't get spiritual blessing, then your heart gets filled up and full of indignation and wrath. Di ba? Yun nangyayari. Pag hindi nadiligan, sabi ko nga, minsan, may ibang critical na ganito. Alam mo, tupa ni ano yan Parang di naturuan. Naturuan yan, hindi lang uminom sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng isisi doon. Kasi ang tumatanggap, yung tupa, mga kapatid. Meron siyang kakayahan, tanggapin at i-reject, mga kapatid. At ang sabi doon, kapag hindi tama yung puso at yung attitude ng isang believer, mga kapatid, pwedeng ganito yung sabihin. Diba? Na sabihin, gagantihan ko si ganito, gagantihan ko si ganyan, magkukwit na ako sa church. Diba? Just bunch of stickers living in a desert. Ang tinutukoy dyan parang cactus. Yung tusok-tusok kasi ang tawag doon, stickers. Diba? Pagka ang cactus kulang sa tubig, mga kapatid, ang daming tusok-tusok niyan. Kaya yung isang Kristiyano na walang Espiritu Santo, uhaw, tuyot, mga kapatid, minsan na ugali, tusok-tusok din. Pero sabi, oras na siya'y madiligan, malagyan ng tubig, mamumulaklak yung bulaklak, mga kapatid. At makikita mo yung kanyang katamisan, di ba? Kaya kung minsan, pag kami nakikita kayong irritable, tanungin nyo na agad, ano bang problema? Kasi for sure, may problema yun. Di ba? Hindi dahil nabangga mo siya, natapunan mo ng kape, meron siyang problema sa loob. Na-trigger lang no isang sitwasyon, mga kapatid. Kaya alam mo, sa isang bagay, sabi nga, nasa ano tayo, brotherly love Di ba? Sabihin mo, kasi alam mo, wala naman akong pakialam dyan, sarili ko na lang pananagot. Alam mo ba, accountable tayo, 3 bahagi. Accountable ka sa sarili mo, sa Panginoon at sa kapatid mo. Di ba sabi ng prophet, yung mismong church ay overseer din mismo. Na sila mismo mga kapatid ay meron ding pananagutan at katiwala sa bawat isa sa inyo. Di ba hindi lang nakaasa dun sa pastor? Di ba? Sabi mo, sariling lakad ko lang naman to Hindi. Responsibilidad mo yung kapatid mo. Sabihan mo siya, paalalahanan mo siya, sabi doon, paanong paraan? Doon sa Galatians. Kayong mga nandoon sa Espiritu ay inyong panumbalikin, yung mga nandun sa pagsuway, sa kahinahunan. Tamang paraan, mga kapatid. Amen. Sabi doon ay, what you need is some good old-fashioned Holy Spirit water rain down upon you to soften up that old hard heart. Matigas na puso, mga kapatid. Diba? Hindi yung, mga kapatid, na patitigasin natin yung ating puso dahil, alam mo yun, minsan, may mga tampuhan, mga bagay. Alam mo, Kristiyano, dapat di ka matampuhin. Kristiyano kayo, si Lord nga hindi matampuhin mga kapatid. Diba, nakita ka ba nung hindi makasunod yung 12 disciples, nagtampo si Lord, bala kayo dyan, di kayo makaintindi. Umaabot siya mga kapatid, kaya alam mo, pagka mature sa ating Panginoon, hindi yan matampuhin. Pagka kinorek mo, magpapasalamat pa sa'yo, kasi alam niya, para sa ikabubuti niya yon. Diba? Sabi sa Proverbs, ikorek mo yung taong may dunong, marunong, wise, magpapasalamat sa'yo. Pero yung foolish at merong pride, magagalit sa'yo yan. Sabi, ba't mo ako sinasaway? Diba? Amen. So, balikan natin. Baka mamaya may butas yung ating timba. Diba? Hindi laging sa iba Diba? Yung mali, tingin natin, kasi ganito. Baka yung timba mo may butas, mga kapatid. Next slide po. Sundan pa natin, mga kapatid.
Amen. So you would just simply dry up and die. You must have water. And the thirst that comes on you, it's to show that the body is need of something to keep it alive. So yung thirst din, sabi ng prophet, ano ba? Alarm yan. Pagka nauuhaw ka, merong pag-alarm sa katawan mo, kailangan mo ng tubig. So spiritually speaking, kung merong uhaw mga kapatid, may alarm din yan, kailangan mo talagang uminom din sa salita ng ating Panginoon. Di ba? Maaring may gustong i-reveal din ng Panginoon sa'yo, o baka kaya mamaya may paalala ang Panginoon sa'yo. The thirst also is an alarm. It's an alarm clock. Sabi niya dyan, that's thirsting. The soul sets off alarm clock, little buzzer inside of you that tells you that death has lurking nigh. So malapit na. That if you don't get water pretty soon, you've got to die. Mamamatay ka mga kapatid. And it gets louder and louder until finally, you keep putting it off and you'll die because it's an alarm clock. Diba? Minsan, may panawagan ng Panginoon sa'yo, sineset aside mo. Diba? May gawain, tapos gusto mo, next time na lang. Eh, paano kung wala na next time? Diba? Kung kinuha ka ng Panginoon, tapos di ka nakapag-repent. May next time pa ba, mga kapatid? Wala na. Kaya mga kapatid, sabi ni Pablo, huwag niyong pabayaan yung pagkakatipon at mga gawain, mga kapatid, na gayang nalalaman ninyo, malapit na pagdating ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni David, mga kapatid, nauuhaw siya, di ba sa prayer kanina, gaya ng isang usa, mga kapatid, na nauuhaw ay gayon din ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Kaya kailangan, mga kapatid, painumin mo yan. Yun nandoon sa loob, mga kapatid, nang sa ganun ay mapunuan ka. Pastor, pupunta naman ako, nakikinig, kaya lang hindi naglalas yung pakiramdam. Alam mo, pag nakabase ka sa feelings, hindi magtatagal din yun. Kasi alam mo ang feelings, sinungaling yan. Ups and downs yan eh. Di ba? Kaya ibase mo yung pananampalataya mo sa salita ng ating Panginoon. Sa tuwing merong pakiramdam na hindi tama at hindi maganda, ibalik mo sa salita ng ating Panginoon. Kahit ano nararamdaman ko, makikita ko sa gawain. Magpapatuloy ako sa Panginoon. Hindi ako lalayo dun sa mga mananampalataya. Di ba? Mas lalong may panghihina, mas lalo kang lumapit dun sa apoy para manumbalik ka. Hindi yung i-isolate mo yung sarili mo. Amen. Hallelujah. Pagpapakita lang yan, mga kapatid, may tagas kapatid, yung timba mo. Amen. Hallelujah. So next slide po, mga kapatid. Sabi niya, but remember, amen, the rock, di ba, tinutukoy niya dyan, mga kapatid, di ba, alam niyo yung 1 Corinthians chapter 10, di ba, lagi na-explain ko na dito yan, yung bato na laging sumusunod sa kanila doon sa time na lumabas sila, mga kapatid, sa Egypt. Sabi, but remember, the rock never left Israel. So pwede ko sabihin, hindi ka iniwan ng Diyos. Ang totoong nangiiwan, ang tao ang nangiiwan sa Diyos. Israel left the rock, it forgot about the rock being with them all the time. Kung saan sila huminto, may bato doon, mga kapatid, na napakalaki, at ito'y hinampas ni Moses at nagpainom ng tubig sa kanila. It was right there, went right with them to the end of the road. Di ba? Laging kasama nila, hindi sila iniiwan. Parang ganito, ang batong yon ay laging sumusunod sa kanila. It followed them. It wasn't out of speaking distance, it wasn't out of hearing distance, it wasn't out of seeing distance kasi hindi malayo ang Panginoon. Di ba, sabihin mo, may mga nanghihina, ganito lagi linya, para kasing ang layo ni Lord. Ikaw ang malayo, hindi ang Panginoon. Hindi siya nangiiwan, ikaw ang nangiiwan sa ating Panginoon. Kaya lagi sinasabi ng prophet, alam mo, balikan mo kung saan mo iniwan ang Panginoon. Di ba saan mo iniwan? Pastor, kasi iniwan ko siya sa pananalangin eh. O, bumalik ka doon. Kung saan mo siya iniwan, doon mo rin siya masusumpungan, mga kapatid. Dahil lagi siyang nando doon. Hindi pwedeng sabihin mo, wala si Lord eh. Ikaw ang wala, mga kapatid, doon sa tamang channel. Kaya mo nasasabi, mga kapatid, na wala ang Panginoon. Hallelujah. Next slide, mga kapatid. Amen. Neither Christ, maging ang ating Panginoon, mga kapatid, with the church today, He's not out of speaking distance. Yung batong yon, mga kapatid, na hinampas ng minsan sa Kalbaryo, ay pwede mo itong kausapin. Na kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay ng ating Panginoon sa iyo. Hindi mo na kailangan sugatan pa sa uli, napaluin pa sa ulit upang magbigay ng tubig. Gaya ni Moses, pangalawang beses, ang sabi lang ni Lord sa kanya, kausapin mo yung bato.
Speak to the rock, and it will bring forth His water. Ang kanyang tubig. Diba? Sabi niya, some of you backslid and done that which is wrong. You've lost that joy and your water is dried up. Diba? Making experience. But He's still speaking distance of you. Meron pa rin conference ang ating Panginoon. Na sabi niya, kahit gaano man kapula, mga kapatid, yung kasalanan mo, let's speak, come, let's reason together. Diba? Gaano man kapula na kaya kong paputiin, gaya ng isang nyebe, mga kapatid. Nandiyan ang ating Panginoon. Hindi kanya iniwan. Hallelujah, kahit gaano pa kalalim o kalugmok yung kalagayan mo, mga kapatid, you speak to that rock. Diba? He knows every move you make and everything you do. He's longing to hear you call Him on the scene. Minsan dinadala ka dun sa mga sirkumstansya na alanganin para tawagin mo siya. Gustong-gusto niyang tinatawag mo siya, mga kapatid, para maipakita niya yung kanyang kapangyarihan sa iyo. Hallelujah! Yun ang gusto niyang gawin, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Lord. Next slide, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Diba? Alam mo, may mistake na ginawa din ng Israel, mga kapatid. Diba? Sa Jeremiah, sabi doon, for my people have committed two evils. They have forsaken me. Diba? Talagang nakapatungkol. The fountain of living waters. Old Testament pa lang pala, sinabi niya na yan. Diba? And hewed them out cisterns. Diba may message ng prophet? Broken cisterns. Broken cisterns that can't hold no water. Ibig sabihin, alam mo dito mga kapatid, pag binasa mo yung buong chapter, sila mga kapatid ay sumamba sa ibang Diyos. At sila'y gumawa, mga kapatid, ng sarili nilang substitute na magsusustain sa kanila. Samantalang sa pasimula, nung sila'y nilabas ng Diyos doon sa Egypt, mga kapatid, sinustain sila ng ating Panginoon. Nagkaroon pa nga sila ng pagkakamali, gumawa ng molten calf. Sabi nila, ito yung Diyos na nagligtas sa atin. Paano nangyari yun? Nawala lang tumalikod lang si Moses, mga kapatid, siguro ilang araw, doon sa Mount Sinai. Sabihin nila, yun ang nagligtas sa kanila. Kaya mahirap, mga kapatid, pagka iniwan mo ang ating Panginoon. Diba? Kasi mangyari, mga kapatid, yung pong ginawa ng Israel, mga kapatid, sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Diba? Yung scripture na yan ay figurative, mga kapatid, na alam mo, yung Diyos-Diyosan na meron sila, hindi yun magsusustain sa kanila. Parang sirang balon yan. Maruruming tubig. Hallelujah. Merong quote ang prophet. Next slide, mga kapatid. Sabi niya, that fountain is there every day, ang ating Panginoon, fresh. Not some stagnant something, but fresh every day. That washes away all my sins. He is that fountain. Hallelujah. Diba kung may pagkakasala, pag lumapit ka dun sa fountain, lininisan ka ng ating Panginoon. Diba? Now in closing, I might say this, anything different, these broken cisterns will finally leak out of what you put in it. Diba? Pagka kinuha mo yung substitute na yun, tapos ininvest mo ang lahat dun sa bagay na yun, mga kapatid, sabi niya, if you're putting all your hopes, all your time, and everything in one of those stagnant cisterns, kayo na nakaalam niyan, kung anong substitute ang ginagawa niyo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Jesus said, they are broken cisterns. They are broken, they will leak out, tatagas yan. Hindi yan magtatagal. Ever what you put in them, you can't go any farther with them because they will leak out. Hallelujah. For He is the only one. Siya lang. Siya lang yung katotohanan, siya lamang yung buhay, siya lamang yung kagalakan, siya yung peace, mga kapatid. Siya lamang at walang iba. He is the only one and the only way to that. Ang ating Panginoon lang. Kaya huwag kang hahanap ng substitute. Huwag kang hahanap ng ibang Diyos na pwede mong paglagakan ng lahat ng pag-asa at lahat. Tanging sa Panginoon lang. Hallelujah. Glory to God. Next slide, mga kapatid. Amen. Diba? Kaya, mga kapatid, alam mo, isa sa mga bagay dyan, parang paghahanap nila ng substitute ay paghahanap ng isang timba na mayroong butas. Sabi pa nga, ang expression pa nga ng prophet, may mga kiti-kiti pa sa loob. Diba? Hindi magiging mabuti sa iyan. Parehong tubig, pero hindi mo alam makasasama sa iyan, mga kapatid. Diba? Kasi yung ginawa nila, turning away from God,
na naglilid saan? Alam mo, mangyari, madi-disappoint ka lang. Dissatisfaction at spiritual emptiness. Diba? Kasi humanap ka ng substitute eh. But Christ, the inexhaustible fountain of life, is Jesus Christ. Why? And who is He? Siya yung salita. The same, hindi siya nagbabago. Siya yung salita, siya yung buhay, siya yung fountain, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. The true believer, it's His supreme joy. Kung tunay kang mananampalataya, siya lang ang kagalakan mo. Wala nang iba, mga kapatid. Amen. His supreme life, siya lang din ang buhay mo. And His supreme satisfaction is in Christ. No pumping, no pulling, no joining, no bailing, just believing and resting. Sumasampalataya at naniniwala ka lang, mga kapatid, that's what He is to the believing. Diba? Doon sa mga mananampalataya. Diba? Isa tatanungin, ano bang kaya mong gawin? Ikaw na believer. Wala akong kayang gawin, sumampalataya lang sa Panginoon. Kaya hindi ka talo eh. Kasi yung ginagawa mo, sumampalataya lang. At para yan sa mga believer. Kaya pagka merong nakikipagtalo sa inyo, ay pabayaan nyo sila, mga kapatid. Diba? Hindi mo sila mapipilit. Amen. So balikan natin. Next slide, mga kapatid. Amen. Yung mga, tawag dito, bahagi ng buhay natin na baka merong mga butas at merong tagas. Diba? May mga quotes tayo, mga kapatid. So sabi dito, Psalm 66:18, si David ito, mga kapatid, na nagsabi, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Diba? Lagi natin naririnig to eh. Iniquity. Iniquity, mga kapatid, ay righteousness na pervert, mga kapatid. So next slide, mga kapatid. Sabi niya sa message ng Behold, sabi niya, if I regard iniquity, amen, kasamaan sa aking puso, ay hindi ako didinggin ng Diyos. Baka mamaya yan yung butas dun sa timba mo. Diba, may prayer ako, pastor eh, pero ba't parang hindi pa rin tinininig ng Panginoon? Baka mamaya may iniquity. Baka may butas doon. Kaya alam mo, ang prophet nagsabi sa Be Certain of God, meron siyang hinihiling sa Panginoon, tapos parang hindi dumadating, sabi niya, alam mong ginagawa ko, tinitingnan ko yung lahat ng batong nilakaran ko at itataob ko, baka mamaya meron akong nagawa na hindi tama sa Panginoon. Kaya sabi doon, what is iniquity? Iniquity is something that you know, that you're doing, that you, sabi doon na you ought not to do, and you won't repent. Isang bagay na hindi mo dapat, mga kapatid, ginagawa, tapos hindi mo pa inihingi ng tawad sa ating Panginoon. If I regard iniquity in my heart, knowing that I should do it and don't do it, then God promised, the Bible promises that God will not hear your prayer. If you know you should do it and won't do it. So baka mamaya yung tagas natin, iniquity. Alam mo, ang pagitan lang naman yan, paghingi ng tawad sa Panginoon. Diba? Kasi ang Panginoon, mga kapatid, hinihintay lang tayo, mga kapatid, na alam mo minsan, maging totoo ka sa Panginoon. Diba? Kaya nga walang pwedeng mag-judge sa'yo. Pag yan, nailagay mo na sa dugo ng ating Panginoon, saan nila hahanapin yan? Kasi iyan ay sa pagitan mo at sa Panginoon. Ang kailangan mo lang aminin mo sa ating Panginoon at bayaan mo ang kanyang paglilinis ay dumating sa iyo. Diba? Kaya meron minsan butas, baka mamaya may napapabayaan tayong bahagi. Diba? Meron tayong unanswered prayer. So sabi na, Lord, saan bahagi? Diba? Meron din sabi si David, kung hindi ko alam yung pagkakamali, i-reveal mo sa akin, Panginoon. Kasi minsan baka mamaya, 10 years ago pa pala yun. Eh, siyempre, hindi mo na naalala. Pero sinasabi ng Panginoon, anak, ituwid mo. So pag nireveal sa'yo ng Panginoon, ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Next slide, mga kapatid. Amen. Meron pa siyang sinabi, Songs of Solomon. Ito yan, mga kapatid. Take us the foxes and little foxes that spoil the vines. For our vines have tender grapes. Si Solomon ito, mga kapatid, na nangusap, na sabi do, kulin daw yung mga maliliit na sora, pagkat yung mga maliliit na sora, ito yung sumisira, mga kapatid, dun sa ubasan. Diba? Ano sabi niya sa message? Next slide, mga kapatid. Sabi niya, every little jot, kahit maliit na kudlit, and everything at lahat, you must be faithful in it. It's always the little fox that spoils the vine. Diba? Yung mga maliliit na basa, Pastor, maliit lang naman na bagay ito. Alam mo, yung malaki at saka maliit, basta mali, mga kapatid, makakasira yan. Sometimes, it's not the big things you do.
It's the little things you leave undone. Sabi doon, hindi yung mga malaking bagay na nagagawa mo, mga sakripisyo mo, hindi ka hinuhold na responsible doon, marahil mga kapatid. Minsan yung mga bagay na napapabayaan natin. It's the little things you leave undone. Remember, a chain is only its strongest at its weakest link. Di ba kahit gaano katibay mga kapatid yung isang kadena, merong weakest link doon. Pagka yun ang napagtuunan at naputol, wala na yung kadenang yun. Kaya kailangan mga kapatid, yung mga maliliit na sora, tayo na nakakaalam yan. At minsan, alam mo, minsan tricky rin eh. Kung kailan mo i-deal, minsan nagtatago. Kung kailan nangangaral si pastor mga kapatid, parang yung leeg, parang talaga, hindi ako yan. Pero ikaw yun. At kailangan mong i-deal. Sabi mo, dapat nandito si brother, dapat napakinggan niya si pastor eh. Dapat una kang mag-repent. Diba? Sabi mo, dapat si brother. O, anong problema sa'yo? Critical spirit. Masyado ka mapumuna. Diba sabi doon, bago ka pumuna, diba sabi doon sa Matthew, ng iba, punahin mo muna yung troso na nasa iyo. Bago mo tanggalin yung toothpick doon sa kapatid mo, kunin mo muna yung troso mo para pag natanggal mo yung troso, matutulungan mo talaga siya. Alam mo, ang tinuturo nun mga kapatid, accountability. Kasi pag binasa mo sa taas, sabi doon, judge not that ye may not be judged. Hindi ibig sabihin nun, wag na natin siyang pakialam mo, wag daw husgahan. Hindi. Huwag kang masyadong kritikal. Sabi doon, ay kung anong panukat ang ibinigay mo sa iyong kapatid, ay ganun din ang panukat sa iyo. Kaya kailangan maging accountable ka sa sarili mo muna mga kapatid para matulungan mo yung kapatid. Diba? Minsan mga kapatid, dahil nag-uumpisa tayo sa message noon, diba? Minsan dahil nadala tayo ng righteous indignation, minsan talagang legalista tayo. Tapos magkakamali ka dun sa mistake na yon na ipinuna mo sa iba. I-humble ka ng Lord. At doon time na yun, okay, alam ko na. Ganito pala ang tama. Di ba? Pamamaraan ng Panginoon, mga kapatid. So yung mga maliliit na sora sa atin, tayo na nakakaalam niyan, hulihin na natin. I-deal na natin, mga kapatid. At hihingi natin ng tulong sa ating Panginoon na ma-overcome natin yung mga baging yun. Amen? At sabi doon, mga kapatid, blessed are they that do all the commandments of God, that they might have the right to enter in. Kasi ang paglilinis ng Panginoon, meron kasi ako narinig dati, huwag kayong matisod sa akin, pananagutan ko naman to. Alam mo, ang correction dito magi-start para hindi ka nahatulan doon, mga kapatid. Kaya pagka ang pastor nangangaral, tinutuwid, huwag kayong masasaktan. Huwag kayong magtatampo. Kasi trabaho ng pastor talaga yun, mga kapatid. Di ba, walang personal ng trabaho lang. Di ba? Buti nga tinutuwid kayo eh. Di ba? Pag hindi na kayo tinutuwid, nakakatakot yun mga kapatid. Ibig sabihin, hindi kayo mahal. Diba sa nakita, bata, di ba? Pag makulit, tapos di mo pinalo, ba't ko papaluin? Di ko anak yun. Pinapalo mo syempre yung mahal mo, yung anak mo, yung may relasyon ka dun. Kasi ayaw mo siya mapahamak mga kapatid. Kaya kailangan mga kapatid, pag may mga correction, pasalamatan nyo yan. Di ba? Pastor, kasi masakit eh. Alam mo, wala namang correction hindi masakit. Di ba? Kasi kaya kinokorek, parang baluktot na bakal. Masakit talaga yung pagtutuwid ka mga kapatid kasi meron tayong nakasanayan na akala natin tama pero hindi tama sa salita ng ating Panginoon. So kailangan mabago mga kapatid. Amen? Next, i-deal natin yung iba pang mga butas mga kapatid. What are the holes in a Christian bucket? Dito na tayong magkakaalaman mga kapatid. Diba? Kahit kami, hindi kami ligtas dito. Mga kapatid, subject din kami sa pagtutuwid ng Panginoon. Diba? Una dyan mga kapatid, diba? Sabi ko kanina, yung mga malilit, mga small compromises. Diba? Una, unforgiveness. Diba? Sabi ng prophet, meron siyang quote mismo, kinote niya yung sa Matthew, yung panalangin. Sabi niya, so then, faith is based on forgiveness. Diba? Kasi una yan, sabi natin, Christian tayo, nagpapatuloy tayo, pero kung hindi tayo marunong magpatawad sa iba, sabi nga ni Lord pag hindi ka nagpatawad, hindi ko rin patatawarin yung kasalanan mo. So sino tayo mga kapatid para hindi magpatawad? Diba? Kasi yung ganyang uri mga kapatid na bahagi, yan yung butas sa Christian experience natin, kahit sabihin mo na dumadalo ka lahat, pero kung merong unforgiveness, tatagas mga kapatid yung mga bagay na naipon mo sa ating Panginoon.
Di ba? Naalala ko yung kinuwento sa akin ng aking asawa, sister wife, yung tomato testimony. Di ba? Sabi nung teacher, pagka ang topic ngayon na tuturo ko sa inyo patungkol sa pagpapatawad. So yung mga nakasakit sa inyo, may nasaktan ng puso ninyo, magdala kayo ng kamatis. So di lahat ng estudyante nagdala ng kamatis kasi may experience sila, nasaktan sila. Hindi nila mapatawad yung tao. So sabi, kahit saan kayo pumunta, dala-dala nyo yung kamatis na yan. So lumipas yung araw, 2, 3, syempre mabubulok yun eh. So nangyari, dala-dala nila, naiinis na sila kasi dala-dala ko tong kamatis na nabubulok. Tapos sabi ng teacher, anong tinuturo ko dyan? Kasi kapag ikaw hindi ka nagpapatawad, para ka may dalang kamatis. At yung kamatis na yun, nabubulok yun. At ito yung mga kapatid, makaka-apekto sa iyo at makaka-apekto dun sa mga taong kasama mo. Kaya makikita mo yung mga tao, mga kapatid, na parang ang hirap pakisamahan, parang tusok-tusok yung espiritu. Madalas mga kapatid, yan yung mga hindi marunong magpatawad. Kasi may dala-dala silang kamatis eh. Diba? Irita-irita sila dun sa kamatis na dala nila. Hindi nila alam na aka-apekto na sila sa iba. Kaya kailangan mong gawin, mga kapatid, bitawan mo yung kamatis na yan. Ilapag mo sa ating Panginoon. Diba? Kasi ikaw ang unang naapektuhan dyan. Diba? Para kang ganito yan eh. Pag di ka nagpapatawad, umiinom ka ng lason, tapos sabihin mo dun sa taong kasamaan mo ng loob, sana Pero totoo, ikaw yung nasasaktan. Ikaw yung, mga kapatid, na nagkakasakit malalason, mga kapatid. Diba? Pag walang forgiveness, nagkakaroon ng bitterness. Diba? Hallelujah. Alam mo yung pinakamalaking laban natin dyan, hindi naman dun sa tao mismo nananakit sa atin, mga kapatid. Kundi yung tahimik na kapaitan at galit na unti-unting tumutubo sa puso natin dahil sa kanila. Diba? Hindi dahil dun sa ginawa nila, sometimes yung bagay na inalaw natin na nagawa nila dito sa loob natin, pero alam mo, ang tanging bagay lang, mga kapatid, na para magbunsod ng healing dyan, i-let go mo. Hindi naman para sa kanila yun para sa peace mo yun. Diba? Kasi kung nagpatawad ka, mga kapatid, huwag ka rin magpapatawad according sa feelings. Dahil Kristiyano ka, magpatawad ka according sa faith. Kasi pag feelings, mahal at maalala mo yun Sabi mo, hindi, pinatawad ko na yun pero talagang masakit Ba? Pero pagka yan kinumit mo sa ating Panginoon, kahit medyo may konting kurot, yung confidence mo nasa Panginoon Diba? Kinumit mo na Kinumit mo na sa ating Panginoon. Amen. So yung compromises, yung nasabi ko kanina, hidden sins. O so pag hidden, ikaw lang nakaalam yan. So baka mamaya kaya answered prayer o kaya parang hindi ka mapuspus-puspus kasi merong hidden sin. Apat, pride. Diba? Yung pride, mga kapatid, isa yan sa mga napakapangit talaga, mga kapatid, na ugali, mga kapatid. Diba? Sabi nga, door of pride Sabi ng prophet Dito, maliliit daw na demonyo na nakahapin daw, mga kapatid, dun sa puso ng taong merong pride. Ganong katindi, mga kapatid. Yung pride, mga kapatid, talagang dapat ibaba natin yan. Diba? Katumbas kasi yan, opposite ng pride, mga kapatid, mga taong hindi teachable. Kasi kung humble ka, teachable ka, mga kapatid. Mga distractions sa buhay natin, mga malilit na bagay, marahil, na dapat, sa Panginoon dapat, pero nako-compromise, o kaya nagbibigay, mga kapatid, inaalis ka sa focus, diba? Diba? Kahit mga bata, baka mamaya, mga relationship na situationship, mga tao, mga kapatid, sa buhay mo na nagiging distraction, na dapat, mga kapatid, ang buhay mo nakalaan sa ating Panginoon. Diba? Minsan, yan din yung butas, mga kapatid. Kahit anong attend mo ng gawain, mga kapatid. Kung meron yan, mauubos at mauubos yung mga naipon mo, mga kapatid. Next slide po. Sabi niya pa dyan, mga kapatid, ay dito sa ating selfishness. Diba? Ang selfish, mga kapatid, sobrang focus ka sa sarili mo. Wala ka ng pakialam sa iba. Gusto mo, kasi nasaktan ako, pastor Hindi mo muna tiningnan, baka mamaya yung pag-correct sa'yo para sa ikaw bubuti mo. Nakafocus ka na nakafocus sa sarili mo. Materialism. Diba? Hindi masama mag-acquire ka, wala masama doon. Pero pag kaya nakaka-apekto na sa pananampalataya mo, mga kapatid, diba? Sabi pa nga nung minsan Pastor, pagka nakapaghukay na ako ng ginto, ako bahala sa pagpapagawa ng church. Testimony ganyan
10 years ago, wala pa rin nangyayari. Nagastos na pati yung tithes and offering niya dun sa investment na yun, mga kapatid. Sipin mo. Diba? Alam mo, walang higit na kagalakan sa amin, mga kapatid, kahit sa ano pa man. Mag-mature lang kayo sa Panginoon. Maglingkod lang kayo ng tapat sa Panginoon. Hindi sa ano pa mang bagay, mga kapatid. Ito, dami umiiwas dyan, gossip. Diba? Alam mo, si ganito, pero wag natin i-judge, pag-pray natin. Diba? Sabi, 7 things that God hates. Panghuli doon, sowing seeds of discord among brethren. Ayaw na ayaw ng Panginoon yan. Pero kung siguro yung kinukwento mo, message of the hour, baka mamaya na-convert pa yung iba, di ba? Gusto mo kasi convert yung iba dun sa chismis, mga kapatid, di ba? Gossip. Di ba? Kasi si Taning, mga kapatid, pamamaraan niya yan eh. Di ba? Kung di ka niya makuha sa isang bagay, dadaanin ka niya dyan. Kaya dapat ihinto mo na kagad. Pag kami sabi, kakain ako, Brad, huwag ka magulo. Yan mo na agad, i-rebuke mo na agad, mga kapatid. Kasi walang patutunguhan eh, di ba? Idolatry, di ba? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron kang ibang Diyos. Kahit nga sabihin mo, tama yung pinaniniwalaan mo Diyos, kung mali ka ng pamamaraan, ng manner, mga kapatid, ng pag-worship dito, idolatry pa rin yun eh. Kasi mali ka ng paraan. Di ba? Meron kang bagay na inuuna kaysa sa ating Panginoon, idolatry yun. Di ba? Kung kaya mo naman palang dumalo, tapos, di ba, kino-compromise mo, hindi, next time, di ba? Alam na natin yan, mga kapatid, hingi natin ang tawad sa Panginoon. Lack of prayer and Bible study. Maraming mag-aamin dito, mga kapatid. Di ba? Kakulangan ng pananalangin kasi minsan, pagod na kasi talaga, pastor, pagdating ng bahay. Diba? Sabi ng prophet, nagpaalala siya. Pagka wala ng lack of prayer, it wither at yung Christian experience, mga kapatid, mamamatay, mga kapatid. Hallelujah. Fear and doubt. Pagka ikaw, mga kapatid, ay nakabase, mga kapatid, yung decisions mo sa fear tsaka sa doubt at hindi mo inaalaw na magtiwala ka sa ating Panginoon, butas din yan sa timba natin. Diba? Hallelujah. Impatience. Kanina, mga kapatid, yung grab namin, ang tagal talaga, mga kapatid eh. Muntik na mabutas yung timba ko, mga kapatid. Sabi ni sister wife ko, pagtagumpayan mo. Salamat sa Panginoon, di ba? Amen. Ito mga bagay na ito, mga kapatid, these are the cause what God gives to slip away. Meron siya mga binibigay eh. Di ba? Binasa natin yung unang quote. Gusto niya, puspusin kayo ng spirito at lahat. Kaya lang, kung yung ating timba may mga butas, mga kapatid, nauubos ito. Di ba? Kaya minsan, yung sisi sa iba, sisi natin sa sarili natin. Di ba? Minsan may naririnig akong ganun eh. Sabihin, kasi ganito sa church, ganito yung pastor. Baka mamaya butas-butas yung timba mo, kaya hindi ka napupuspos, kaya hindi ka nabibless. Ba't di ka mabibless sa salita ng Panginoon ito? Diba? So, ang mali, yung timba mo. Diba? Kaya kailangan, mabago yun, mga kapatid. Amen. So, Pastor, anong magiging dapat na, na remedy? Next slide tayo, mga kapatid. Sabi dito, amen, I know no other cleansing and no other way, nothing else that I know to do, only to confess your sins, be right with God, clean up little bitty things. It's the little fox that spoils the grain. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Diba? Walang ibang paraan, mga kapatid, kundi maitama ang buhay mo sa ating Panginoon. You confess it. Diba sabi, tapat siya, He is just and faithful to forgive us. Hindi lamang forgive, to cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. Pag nasa dugo na ng ating Panginoon, wala ka nang makikita dyan, mga kapatid. Next slide, sabi niya pa, don't never let, sabi niya sa next slide, little ism. Yung mga isim-isim. Diba? Little something another, a little bad feeling ever rise up among you. Masamang pakiramdam, minsan butas din yan sa timba natin. Get it out right away now. So, sabi niya, it's the little fox that spoils the grapes, so keep it out of way. Any little feeling, go and tell the person to it. Wag sa iba. Doon sa tao mismo, punta mo. Kasi may pakiramdam akong ganito. Sorry, Brad, kasi talaga, hindi yung sa iba mo sasabihin. Sabihin mo, I'm wrong. Diba? Mature lang na Christian na magsasabi niyan.
kayang umamin, I'm wrong. I don't feel right towards you or something. Help me to pray over it that it will get better. Diba? Because we don't want nothing but just purely unadulterated Holy Spirit of God among us. That's all we want. Then gifts and things will work right and everything will be coming right. Kaya kung minsan, hindi malaya makakilos sa ating Panginoon kasi merong ganong feeling. Diba? Minsan mga kapatid, may mga church na puntahan ako, makikita mo talaga kung sino yung merong resenting spirit. Diba? Sabi nga doon, alam mo ba, kahit yung little unconfessed sin, yung misbehavior mo, pwedeng hindi magdulot yan na matugon yung panalangin ng kapatid mo. Kaya, be accountable. Pagpapasok tayo dito mga kapatid, na-confess nyo na yan bago pa kayo pumasok dito mga kapatid. Kasi ang gusto natin, mabless tayo, mapagpala ang bawat isa, matuwid ang ating buhay. Diba? Hindi tayo makasagabal sa pananampalataya ng iba na umuugpong sa ating Panginoon. Diba? Ang heart dapat natin matulungan bawat kapatiran. Amen. Sabi sa James, next slide mga kapatid, diba? Confess your faults one to another, pray one for another, that ye may be healed. Minsan yung healing, dyan din papasok eh. Diba, confess your faults one to another. Kaya sabi ko last time, kung meron kayong accountability partner, napakalaking bagay niyan. Diba, makakapagsabi kayo, ganito kasi nagawa ko eh. Siya rin, magsasabi rin sa'yo. O pares kayo magdadalanginan sa isa't isa. Diba, kasi ang naghihinder mga kapatid, yung bagay nga na yun. Yung butas na yun mga kapatid. Because the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Diba? Kaya, maging open ka dun sa kapatid. Di ba? Kung meron ka talagang sasabihan ng anuman mga kapatid, napakalaking bagay yan na meron mananalangin para sa iyo. Amen. Di ba? Next slide mga kapatid. Sample lang mga kapatid, prodigal son. Di ba? Itong prodigal son na to parang ano rin to. Kumuha mga kapatid ng mana niya. Di ba? Tapos, inheritance mula dun sa kanyang tatay, sabihin natin, representation na niya ng God's blessing, mga kapatid. At ginamit niya, nilustay niya mga kapatid, doon sa mga bagay ng sanlibutan, at sa dulo, iniwan siya mga kapatid niya, empty and destitute. Diba? So, doon niya ibinuhos lahat mga kapatid, doon sa timba na maraming butas. Amen. Sinful desires and worldly pursuit, and leaving him spiritually bankrupt. Ito mahirap mga kapatid pag dumating ka dyan. Pastor, paano yun? Nung time na na-recognize niya mga kapatid, yung emptiness na nandoon sa kanya, nagtulak yan para bumalik mga kapatid sa kanyang tatay. Seeking una muna forgiveness. Sabi niya pa nga, hindi na ako karapat dapat na maging anak, maging servant na lang ako. Pero hindi nawawala yung pagiging anak niya. Di ba? Hindi ibig sabihin kinurek ka ng ating Panginoon, hindi ka na anak. Tanda yun, anak ka niya. Hindi nagiging nawawala yun mga kapatid. Pero kailangan lang mga kapatid, yung restoration, mga kapatid, ay maibalik itong gaya nito mga kapatid na siguro maling timba yung pinaglagakan niya mga kapatid nung unang bagay na natanggap niya sa ating Panginoon o kaya sa kanyang tatay. Kaya alam mo, yung totoong stability, identity at fulfillment natin, masusumpungan lang yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba mga kapatid. Di ba? Ilagak mo yung investment mo, lahat mo sa mga bagay, alam mo, mauubos yan, mga kapatid. Pero sa Panginoon mo ilagay yan, mga kapatid, ibabalik niya ng ilang ulit sa'yo. Di ba? Siya ang bahala sa lahat. Kasi nakikita niya lahat yan, mga kapatid. Amen. Next slide, mga kapatid. Isa pang sample dyan. Yung woman at the well mismo, mga kapatid. Di ba? Parang isang example, mga kapatid, na babaeng pagod na. Diba? Sabi ko nga, pagod na itong babaeng ito, mga kapatid. Dala-dala niya yung kanyang jar. Parang yun yung burden niya, mga kapatid. At kailangan niya ng tubig. At pupunta pa nga siya dun, mga kapatid, tuwing wala ng tao, tanghaling tapat. Kasi nga, feeling condemned siya, mga kapatid. Pero alam mo, higit dun sa tubig, talagang meron siyang hinahanap pa na mas malalim doon. Diba? Yung peace, acceptance, tsaka yung purpose niya, mga kapatid. Kaya alam mo ang ating Panginoon, nung nilapitan siya, nangusap sa kanya, hindi para husgahan, kundi para maintindihan siya. Kaya minsan mga kapatid, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, pagka sila'y nangungusap sa atin, at binibigyan natin sila ng tsansa, mga kapatid, you listen to understand.
Kasi merong iba, nakikinig para lang mga kapatid, to response. You listen to understand, mga kapatid. Hindi niya dinala siya mga kapatid dun sa kahihiyan, mga kapatid, pero nagbigay sa kanya mga kapatid ng healing truth. Kasi pinakilala nga mga kapatid sa kanya lahat eh. At yun yung unang pagkakataon mga kapatid na itong babaeng ito, hindi niya na kailangang itago yung kanyang past kasi pang-anim na nga yung kasama niya mga kapatid eh. Alam mo, nung sinabi ng Lord yun, pang-anim na ngayon kasama mo, hindi nagsinungaling yung babae, di ba? Naging totoo siya eh. Inamin niya sa harap ng ating Panginoon kasi alam niya, butas yung timba niya. Butas yung puso niya. At kailangan niya mga kapatid na makainom ng tubig at ito'y mapunuan at tanging Panginoon lang ang kayang makagawa nun. Sa panahon na yun mga kapatid. Kaya alam mo, naramdaman niya siguro marahil na nakita siya, na-notice siya mga kapatid at nakaramdam siya ng pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya alam mo, yung dala-dala niyang jar, iniwan niya eh. Kasi iniwan niya mga kapatid, hindi niya na kailangan yun. Sabi niya, come see the man. Ito yung taong nagsabi ng buhay ko at ito yung talaga yung kailangan ko. Siya yung totoo mga kapatid na magsusustain mga kapatid dito sa babaeng ito mga kapatid. Kaya nga sa lugar na yun, sabi nagkaroon ng revival, di ba? Amen? Na many of us, sabi dito, come to our own wells, feeling empty and tired, trying to fill ourselves with temporary things. Diba? Minsan temporary, minsan madidiscern mo na yan eh. Pagka talagang naapektuhan na yung pananampalataya mo mga kapatid, kailangan mong ibalik mga kapatid sa tamang focus mo mga kapatid. But Jesus meets us and offer the same living water and feeling what we cannot. Diba? Yung ating Panginoon, nasumpungan natin, inoffer din yung tubig na ito mga kapatid, na inoffer niya dun sa babaeng ito, pagkat hindi natin kayang punuan yung ating pong sarili. Amen. Kaya kapag nasumpungan mo siya mga kapatid, hindi ka lamang niyang iwan na refresh mga kapatid, kundi talagang napunuan ka. Napuspos ka mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo mga kapatid. Kaya maalala niyo mga kapatid, yung pong sinabi dun sa Psalms, chapter 23, di ba? Sabi dun ay dun sa 5, Thou anointest my head with oil and my cup runneth over. Alam mo yung oil dun mga kapatid, oil of gladness yun eh. Ang Panginoon lang din ang kayang magbalik nito. Si David, nung nagkamali, di ba ito rin yung hiniling niya? Sabi niya, Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Hindi niya sinabi, i-restore mo yung kaligtasan, yung kagalakan. Kasi ito yung nawawala sa believer, mga kapatid. Once na nagkamali, nagkaroon ng tagas, mga kapatid, sa buhay niya. So sabi doon, tinatry natin, mga kapatid, marahil punuan yung ating bucket, yung ating timba, mga kapatid, at iniisip mo, baka kailangan ko pa ng mas maraming ganto, ganyan. Pero kahit gawin mo yun, kung may butas yung timba, mauubos po ito, mga kapatid. Kaya kailangan i-deal natin, mga kapatid, yung pong mga bahagi na yan. Next slide, mga kapatid, sabi ng prophet, na malapit na ako magtapos, mga kapatid. Diba? It's leaking out, Lord. Diba? Maging tapat tayo kung talagang may tagas na aminin mo sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya sa message niya, next po, amen, sabi niya, if your heart begins to stray around, you know there is something that happened. Pagka ang puso mo, ito'y gusto nang lumayo at kung saan-saan pumaparo, alam mong merong nangyaring kung ano man. Something somewhere. Diba? Go back to the altar and say, Christ, renew the joy of my salvation. Give to me the love that I once had. It's leaking out, Lord. There is something may nagawa ako, Panginoon. Make me holy again. Stand, oh Lord, nothing I could do. I can quit this, I can quit that. I'm looking to you to take it out, Lord, and I love you. Diba? Maging totoo sa Panginoon. At sabi ng prophet, and then you will walk away from the altar a new person on Jesus Christ, mga kapatid. At hindi ka nakadepende, sabi dun sa church, dun sa pastor, sa priest, but you are depending on the shed blood of the Lord Jesus Christ. Because by grace you are saved. Ano yun? It's a matter of confession to the Lord, mga kapatid. Diba? Hindi ka nakaasa dun sa priest, sa ano paman, nakaasa ka sa dugo ng ating Panginoon. Sabi mo, Lord, ibalik mo yung kagalakan ng may nagawa ako, Panginoon. Hindi ko kayang itigil to, Lord. Hinihintay ko, ikaw ang mag-alis nito sa akin. Alam mong mahal kita, Panginoon. At tatayo ka dun, mga kapatid, na merong kumpiyansa, confidence sa ating Panginoon.
na ikay binagot, tinugon ng ating Panginoon ng panalangin mo. Amen. Next slide mga kapatid. Amen. To be Christian means to be Christ-like. Go no place you wouldn't want to be if Christ would come. Huwag kang masumpungan sa isang lugar, mga kapatid, na alam mong hindi kalooban ng Panginoon yan at dumating siya, masumpungan ka doon. Say nothing you wouldn't want to be saying when Christ comes. Huwag masumpungan kang nangungusap ng isang bagay, mga kapatid, na alam mong hindi tama at darating ang ating Panginoon. Doing nothing that you don't want to be doing when Christ comes. Diba? Lugar, pananalita, mga kapatid, mga gawi, mga kapatid, keep your one motive and your heart centered on Calvary. Sa dugo pa rin ng ating Panginoon. Walk in the light, sabi niya sa John, as He is in the light, and we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Diba? Sa dugo pa rin ng ating Panginoon. Kaya kung inamin, Pastor, alam mo, dami kong tagas. Diba? Ilapit mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Next slide mga kapatid. Paano matatanggal yung tagas, Pastor? Ano sabi ng prophet? I tell you, don't let the world creep into you. Don't let the world get into your churches, brethren. Pray it out and fuss it out until God comes down and take a hold. That's right. Keep the joy in the Lord among the saints. Keep prayed up. Guard every little places, kahit malilit na bahagi. Diba? Pastor, maliit na bahagi lang. Alam mo, gustong sumingit ni Satanas dyan. Kaya nga sabi niya, si Noah, no meron siya nakitang leak dun sa ark, sabi niya, why he put some pitch in it? Diba? Si Noah, gumawa ng arka, mga kapatid, at ang sabi dun, hindi lamang siya gumawa ng arka, ito'y pinahiran niya pa ng sahing. Para hindi makasingit ang kaaway o marahil pagka ito'y lalarga na sa tubig, hindi ito lulubog. Kasi nga yung arka mga kapatid, gawa yan mga kapatid sa parang kahoy na spongha. Kaya kailangan mga kapatid mapahiran. Ano yung pahid na yun? Espiritu Santo. Kaya sabi mga kapatid, di ba, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. Di ba? Sin, why he put some pitch in it. So that's about the best thing I know to keep the leak out, the world out, is to stop up the leak. The best thing I know is to, sabi niya, only way, that's prayer. Pananalangin. Prayer stops the leak. Prayer changes things. Binabago ng panalangin. Kasi sa panalangin, kompleto yun eh. May confession ka doon, meron kang petition doon, meron kang supplication, meron thanksgiving. Kaya talagang imposible mga kapatid na hindi maging tama ang puso mo sa ating Panginoon. Diba? Kung meron bara, Pastor, meron bara eh. Diba? Kung nakita mo ngayon, dalawa, isuko mo yung dalawang yun sa Panginoon. Kung tatlo, isuko mo yun sa ating Panginoon. Kung 5, isuko mo lahat yun mga kapatid. Hanggang sa ito'y baguhin ng ating Panginoon, walang maging tagas, makapanatili mga kapatid, kung ano yung bagay na natanggap mo sa ating Panginoon. Amen? So hindi tayo magtuturo, sino. Baka'y butas lang, mga kapatid, yung ating sariling timba. Kaya hindi tayo nakakapanagana, mga kapatid, sa mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Last slide, mga kapatid, ito ang panalangin ko sa bawat isa. Now the God of hope fill you with all joy, peace, and believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Mangyari nawa ang bagay na ito sa atin, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon, na tayo'y puspusin niya, mga kapatid, ng kanyang Espiritu sa pag-asa, buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, purihin ng Diyos sa gabing ito. Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. At babalik ko na po sa inyo pong mahal na Pastor Ron. God bless you po. Amen. God bless you po. Never fail. By His word, I'll
I'll overcome.